Sabi ko, sige ako, maganda, mag-usap-usap tayong lahat para malinaw. Eh, ayaw humarap. O, sige ako, sa barangay tayo mag-uusap para meron ka akong mamamagitan. Okay mga buddy, ano muna tayo, story muna tayo ng konti. Kwentong kalamansi. Okay. Nung mahal na araw, nag-start tayo magpapita sa kalamansi natin sa may Lucky Farm Extension mga kabady. Tayo nagpa-start magpapitas. Then, so okay, tuloy-tuloy ang pitas mga kabady. Hanggang doon sa dumating na doon sa point na may yung isa nagsabi na sa akin na ganyan nga daw ang nangyari. May lumalabas daw na kalamansi na hindi nasasama sa bilang. So sabi ko, paano nila nagagawa kasi nandun naman tayo, kabantay naman tayo doon. Minsan daw nakakasalis siyempre pag halimbawa kakain tayo or pupunta sa kubo, yun ang papahinga. So, ganun ang naging diskarte nila para nung makapagpalusot sila. Tapos, nililito nila sa bilang. So, kumbaga, ano na rin mga kabady, lesson learned na rin sa amin yan na huwag tayo masyadong magtitiwala kahit na sino pa. Kasi, mga kabady, sa laki ng pagod at puhunan natin sa kalamansi, hindi pwede namang manghingi di ba? Actually mga kabady, nagbibigay naman talaga tayo pagka nayari tayo magpapitas. Yung huling araw na pitas nila ay nagbibigay tayo kahit na magkano lang, kahit papaano, kumbaga pakonsuelo, pasasalamat ganun. Kahit last year na nagpa-harvest tayo mga kabady, ay ganun ang ginagawa ko talaga. Nagpapakain pa nga tayo, bibigay tayo ng para konsuelo, kumbaga pasasalamat natin sa mga pumitas. So kaya ko lang naman to nalaman mga buddy, sa tingin ko kasi ay hindi sila nagkasundo sa partihan, diba? Nagpalusot sila ng kalamansi, tapos naibenta nila, tapos naghatian. So parang hindi sila nagkasundo doon, kaya yung isa ay pumiyok or kumanta, nagsabi sa atin, nagsabi kay Kuya Rodel na ganto, ganyan ang nangyari. Kaya yun mga buddy, sa mga farm owner po natin na kagaya natin na naghahalaman, nagugulay, kalamansi, ay maging po tayo, mapagmatsyag. Tsaka wag po tayong magtitiwala ng basta-basta. May mali din kami mga buddy, kasi ngayon nagtiwala kami at nagpakakampante kami. Yun ang pagkakamali namin. Pero kahit naman na ganun, pinapasurvey ko pa rin, pinapaikot ko si RJ, si Kaka, ako, kaming kasi nung time na wala si Harvey mga kabady, kasi nga may sakit po si Harvey, nakasakit siya. Kaya yun, tapos pagka naglalabas ng kalamansi, si RJ pinalalabas ko rin, pinapupunta ko sa labas, pinado-double check ko, although bilang ko na dito, pero pinado-double check ko pa rin sa labas. Yun nga, yung huli, medyo kinutuban ako kasi hindi nagtutugma yung sinasabi nila doon sa bilang ni RJ. So, tapos yung huli nga na yun, doon na pumiyok yung isa na sabi nga daw yung isa naglalabas ng kalamansi. Hindi sa mamimitas mga kabady, sa ahente. Sa ahente nagka-problema. Pero sa mamimitas ay wala namang balita na ganun. Kahit pa sabihin natin isang red bag lang yan or 4 na red bag nga, ay pa rin yun mga kabady, di ba? Tawag dito, hindi pa rin parehas. Kumbaga pag nanakaw pa rin yun, kasi pangit na i-tolerate natin ng ganon ay mamimihasa. So ito binablog ko mga kabady para maging aware din yung ibang may-ari ng mga gulay or kalamansiyan, ganyan. Pero
wala akong babanggiting pangalan mga kabady. Kasi yun nga, hanggang nakarating kami sa barangay, pinipilit nung isa na wala naman daw nga ganun. Pero itong isa, nilabas nga yung perang, siguro yung hatian nila, ay hindi nagkasundo. Hindi pare siguro ang hati. Kaya ayun. So yung pera na yun mga kabady ay hindi ko na rin kinuha. Sabi ko sige kako, sa inyo na yan. Kaya lang kako, ay hindi na kayo makakapunta dito. Hindi na kayo makakapasok sa amin. Kasi kako, nagtiwala kami sa inyo. Kahit nyo naman, napakaluwag namin sa inyo. Kayo nakako sumira nung tiwala namin. Hindi naman kami kako. Yun ang pagkakamali lang namin mga kabady. Kaya huwag nyo na pong gagayahin yung pagkakamali namin na yan. Kumbaga ay itong vlog ko na to mga kabady ay warning na rin. Kumbaga swerte nga sila na kahit na sinalbahin na tayo ng ganun mga kabady, hinayaan ko na lang. Kasi mga kabady, sa dami nating iniisip at mahirap na yun. Hayaan nyo na. Hayaan na lang natin at sabi nga hindi naman tayo magdadala nun, di ba? At saka higit pa doon ay kayang-kaya natin kitain at pitasin dito sa kalamansian natin. Kaya lang ngayon, ang gagawin natin yan kung magpapapitas man tayo sa mga susunod ay walang lalabas na kalamansi sa maghapon. Or kung may lalabas man ay wala muna ikakarga sa mga sasakyan o sa motor. Kailangan nasa baba muna bago bibilangin. Tas bago aalis ang ahente o mamimitas ay dito muna at iikutin muna yung loob ng kalamansian. Kumbaga double check ba? Kasi mga kabady ay sabi ko nga, lesson learned. Kumbaga binigyan na kami ng pattern para medyo maghigpit, which is dapat dati pa natin ginawa, pero yun na, andyan na yan ganun lang mga kabady. Kaya mas maganda kung ang oras ng pick up ng kalamansi ay alas 4, walang lalabas mula oras ng pitas alas 9 hanggang alas 3 walang lalabas na kalamansi. Mananatiling nandito lang sa kubo para na mamonitor, nabibilang kung ilan na yung nailalabas natin. So ako sa tansya ko mga kabady ay baka hindi lang din yun yung mawala sa atin dito. Hindi natin masabi, pero ako sa estimate ko baka hindi lang yun. Higit pa dun sa sinasabi nilang 4 na red bag ang nawala dito sa atin. Pero okay lang. Siguro na tempt lang sila mga kabady dahil maganda ang presyo ng kalamansi. Nung time kasi na yon ang presyo ay 1.9. Tama ba ako? 1.9 o 2,000. 2,000 ngayon, tapos kinabukasan ay nag 1.9. Ganun. Kasi nga naman, yung 2,000, yung dalawang red bag mo, kung 2,000, may 4,000 ka na. Pero pangit mga kabady kasi hindi parehas yun. Tas ako ako na lang magsalita mga kabady. Yun po yung nangyari mga kabady. Although di naman namin talaga alam. Tapos yun nga, tinawag sa atin na ganito ganyan. Sabi ko sige ako, maganda mag-usap-usap tayong lahat para malinaw. Ayaw humarap. Sige ka ako, sa barangay tayo mag-uusap para meron ka akong mga magitan. Kasi kaya ko lang gusto sila makausap paano nila nagawa yun, tsaka ilang red bag ang nakuha nila. Doon sa pera mga buddy, hindi ko nakukunin yun. Kung magkano man nilang naibenta yan, bahala na sila doon. Tsaka siyempre para masabi rin natin sa kanila na yun nga, tama na.
Kasi isipin nyo na lang sa mahal ng bilihin ngayon at ang napakahirap mag-alaga ng kalamansi, napaka high maintenance ng kalamansi. Tas kukunin nyo lang ng ganon di yung biro. Pwede naman kayong humingi kahit isang red bag, dalawang red bag, kaya naman namin magbigay. Yan, lagi ko naman sinasabi, mapagulay kahit pa isang bundle, dalawang bundle, basta manghingi ng maayos, ay maayos din namin bibigyan mga kabady. Hindi pa kami nagbibigay ng mga reject. Pag nagbigay kami mga kabady, talagang pili, mga pangregalo nga, first class. Siyempre magbibigay ka na lang din yung magaganda na, ha? Ba't mo bibigyan doon sa pangit? Nga. Pero yun, hindi na sila nanghingi and nagkusa na sila. Yung pagkasunduan sa barangay, babayaran na daw nga nila yung magkano daw yung halaga ng red bag. Sabi ko hindi na nga ako, sa inyo na nga ako. So sa mga makakapanood nito, yan po yung nangyari sa amin dito. Kaya ingat-ingat na lang po yung mga iba nating mga ka-farmer dyan na may gulay man o kalamansi na magpapapitas. Ingat na lang po at happy farming po sa ating lahat mga kabady. Wala tayong pinatutungkulan dito. Wala rin tayong binitawang pangalan kung sino. Ang sa atin lang, sinare ko lang sa inyo para maging aware na rin yung iba nating mga kabady, mga farmer natin, diba? Kasi mga kabady, kung gusto kong sirahin yung tao na yon, dapat nun pa sinira ako na. Pero yan yun na yun. Sabi nga, siya naman magdadala, hindi naman tayo, diba? Lang mga kabady, pag hindi nila tinigil yan, pag nakahanap sila ng katapat nila, bahala sila. Good luck sa kanila. Sa ngayon mga kabady, baka hindi pa ako yung katapat nila, pero once na mahuli yan at nakahanap ng medyo katapat nila, ewan ko lang good luck sa kanila. So, yun lang mga kabady, na-share ko lang sa inyo yung ating kaganapan dito. Susunod, kung kailangan ay kukuha tayo ng isang tao na magbabantay o magmamonitor talaga. Kasi minsan mga kabady, may mga ganap tayo na tapatubing, di-spray, ganyan, hindi naman tayo makapokus. Tapos pa silip-silip lang tayo. Ganoon lang buddy, no? Happy farming, ha? At lesson learned sa atin yan. Sinira nila yung hanap buhay nila.